buhi ng Dios. Ang next generation, from generation to generations, yung blessings ni Lord, yung faith nga ato ang maipamana sa ilaha, nga diin sila magabarog nga ligon sa pagpangalagad, nga makita nato nga naagid sila'y gugma sa ilahang relasyon sa Dios. Mao na nga dako ang akong kalipay digtupod sa Cagayan de Oro, mga kabataan gihapon ang naglihok og salamat sa Dios sa guidance pod sa ato ang mga kaigsuonan, mga adults nga nahimong good example. Action speaks louder than words. Ipakita nato atong pagtuo nga naatay Kristo sa ato ang kinabuhi. Aron ang next generation magdako sila nga aduna gayoy paglaong, aduna gayud sila pagsalig diha sa Ginoo. So dalaygon ang buhi nga Dios. Salamat sa tanan nga mianhi dinhi atong mga mahal nga pastors, si Pastor Herminia at saka si Pastor Joe, uban sa mga assistants, associates, mga elders, deacons, uhay elders. Palakpakan nato ang Diyos lamang, ang tanan sa Diyos ang himaya, mga igsoon. Salamat sa Dios nga malipayon tantanan nga niya karon og December ba, grabe gyud to ato ang physical nga murag mana na kuban mawala jud atong diet. Ha? Wala nga karon bisan tuod time check unsa na may oras karon. Ayan. So, hindi naman tayo masyadong mahaba. Ang mahalaga, maunawaan natin kung ano ang gusto ng Diyos na iparating sa ating mga buhay. Praise God. God that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Sa Bisaya, ibalik ko ang nawala kaninyo sa panahon nga ang inyong kaumahan gihumpaan og mga dulon nga akong gipadala kaninyo. Karon daghan na kamog makaon ug matagbaw gayud kamo. Daygo ninyo ang Ginoo nga inyong Dios nga naghimo mga kahibulungang butang alang kaninyo. Dili na gayud tamayon ang akong katawhan. Yuko nato atong mga ulo magaampo kita alang sa pulong sa Dios. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat ning kabuntagon nga ikaw ang among gitaas o Dios. Ikaw ang among gipasalamatan, Ginoo. Salamat Lord nga ikaw padayon magapanlihok sa amo ang kinabuhi. Oh God, we welcome your presence, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you for your anointing, Lord. Open our hearts and minds and help us, oh God, to understand your words, Lord. Hallelujah. Bless your humble servant as I share your words, Lord. Thank you, Jesus. Cover us with your holy and precious blood. We bless your holy name. Speak to your church today. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Makapanlingkod kita uban ang presensya sa atong buhi na Dios. Binanggit sa ato ang verse na gibasa nga adunay panahon nga gihugpaan og mga dulon. Nakakita na mo unsa nang dulon, mga igsoon? Locust. Mura na siya og kapan. The locust related to grasshoppers. Usa ka insekto nga kung muagi ni siya bisan pa ug unsa kadaghan ang imuhang gitanong, hurot gyud na. Mura na siya og itong nga panganod nga kung muagi na siya, grabe yun ang distraction, labi na sa imuhang mga tinanong. Mga mga igsoon nga dili yung ka makaani. Kay kung naaibilin ang mga nagkamang tiwasan man to. Sumunay giingon sa panahon sa mga kinabuhi sa mga Israelita, niabot ang usa ka dako nga salot. Diin daghan kaayo ang mga locust. Daghan
nga nakaapekto sa ilahang panginabuhian. Halos dili na gud sila makatrabaho tungod sa kadaghan. Dili na sila makakaon og klaro. So inaana ang nahitabo mga igsoon kung adunay salot. Abi ninyo mga igsoon sa spiritual, aduna usab mga dulon nga buot bukawat sa imuhang kalipay. Imbis harvest time na unta, matingala ka nganong nawala. Akala mo blessing na sana, pero bakit ganun? Nawala sa iyong mga kamay. Bakit? Sapagkat ang kalaban natin, ang atong kaaway nga walay lain kundi ang yawa, gusto niya nga kawaton ang imong kalipay. Mao na mga igsoon nga kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi, maglisod gyud ta nga ma-overcome o ma-restore ang mga nawala sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. Kung wala ang Ginoo, unsaon nato pagsukol nga dili man makita ang ato ang kalaban, dili man tao. We are not fighting against flesh and blood, but against the principalities of darkness. Mao nang bantayanan, mga igsoon. There are locusts in life that eat up opportunities nga para sa imo unta to, pero gitukob mao nay giingon mga lumalamoy sa kinabuhi. Dry up time and our conscience ginalamon, wreck relationships ug ang atong mga reputations, mga dungog nato. Mao nay usa nga bantayanan, mga igsoon, matingala ta nga ang kaaway nato, ang mga dulon sa kinabuhi, daw iyahang kuhaon ang paglaom nga naa sa atoa. Kung wala tay Ginoo, mga igsoon, dili gyud ta makasukol. Mao nang matingala ka, moingon ka, naa naman unta sa iyaha ang tanan, sikat siya, dato siya, famous siya, pero nganong nagpakamatay man siya, kadaghan ang mahitabo. Ngano man nga sila kung ten-aw nimo ang ilang pamilya, naa naman unta, provided naman ang tanan, ngano magubot manggihapon sila. Matingala ka, makapalit naman unta ka sa imuhang mga panginahanglan, sa imong mga gusto, pero nganong wala man kay kalipay. Tungod kay naay dulon sa kinabuhi nga buot butukob ka nato, mga igsoon, aron mahimo tang hopeless. Salamat sa Dios, ningon ang Ginoo, i-restore niya ang tanan. Kung unsa man ang nawala nato, ayaw kabalaka, kay ibalik pa o iduble pa sa Ginoo ang mga panalangin nga iyak ihatag kanimo. Mo na kanindot kung mga lagad ka sa Dios, sa kinasing-kasing gayon, kay bisan daghan kag mga trials sa kinabuhi, nasayod ka nga dili yung kapasagdan sa Ginoo, kay naa may restoration ang Dios. Kung halimbawa nawan-an ka magtrabaho, ayaw ka balaka, kay naa gyoy gi-prepare ang Ginoo nga the best para nimo, igsoon. Kung ikaw nalugi ka man sa negosyo, ayaw ka balaka, kay ang Dios na ay diandam nga para sa imuha, ug ikaw makabawi ra gyud ka uban sa tabang sa Dios, mga igsoon. Kung naamang kay mga kasakit, naamang kay mga trials, kung naatay Ginoo, dili gyud ta mabalaka, kay tabangan gyud ta sa Dios. Mo bitaw nga sige migbiyahe, sige gyud kog ampo sa Ginoo. Ko Lord, ikaw gyud ang makikuban, Lord, sa amuhang biyahe, labi na gabi iperting uwan gyud kaayo nga grabe gyud ka kusog ang ulan. Salamat sa Dios, nag-ampo ang mga kaigsuunan, hinay-hinay lang, pero dili na gyud makita ang dalan tungod sa kabaga gyud. Murag ni umpisa na pud nga ang kanang dalan na anay tubig. Pero ningon ko, Lord, ikaw ang maghatag og traveling protection sa imuhang mga anak. Katong niadto mi sa Tandag City last week, mga igsoon, dili lang gyud ang buhon, puro ra ba mga bata akong kauban nga na-flat gyud ang among gisakyan nga sakyanan. Unya ang padung pag yun dito, mga igsoon, kay kanang na ay grabe yun kaayo ka, lasang, wala gyud mga balay, wala gyud siya'y mga unsa pa dihang matawag nimo. Pag drive na ako, mga
So ni anak gyud ko flat gyud ang sakyanan ni hunong Miss Daplin. Ningon ko sa akong kauban, pastora, tan-awa gyud ang sakyanan. Flat gyud siya. Dili na gyud ta makaalarga ani. Paglabas niya ni anak gyud siya. Yes, pastora, flat gyud. Nag-running flat na gyud ay ta. Pero ni anak ko, Lord, dili mo kami pasagdan. Abi ninyo unsa kamaayo ang Dios. Paglingi na mo sa Daplin, kusog among dagan, pero paghunong namo, paglingi nako dito sa among gihunungan, na ay dako kayo nga nakabutang vulcanizing shop. Hallelujah. Bisan pa di ay naatay mga challenges. Dako man gito nga problema, pero ang Ginoo wa gyud magpasagad sa kadaghang mga kalasangan nga among giagian mga igsuon nga wala gyud tawo at awaaw kaayo sa dihang nihunong mi didto pag yun may gipahunong sa Ginoo sa vulcanizing shop. Palakpakan na to ang buhi nga Dios. Kinsa may magdahong nga nay vulcanizing shop didto. Inana gamay lang na pero grabing pasalamat namo sa Dios. Kay unsaon na lang to dili na ni. Tawag na sila pastora magsugod na mi. Iko nga sige lang pagsugod mo muapas ra mi pero na flat pa ito among sakyanan. Salamat sa Dios nga naay gigamit ang Ginoo nga naayo ra gihapon ang sakyanan uban sa tabang sa Dios. Naanay gi-prepare ang Ginoo. Mao na nga kung naa di ay tay mga problema, ang Ginoo nag-andam na gyud og solusyon mga igsoon. Ang Ginoo nato dili gyud magpasagad sa ato ang kinabuhi. So naay spiritual bugs and insects nga buot siyang mutandog sa ato ang kinabuhi. Bugs eat away our innocence, take our joy, consume our contentment, destroy our faith, and devour our peace of mind. Maunay daghan kaayo, babag sa mga panalangin, nga makaingon ta sa umay akong buhaton ani. Labi na kung mismo kita ang hinungdan, mismo na aduna kitay mga mali nga mga desisyon nga makaana ta, ako gyud ang simpiat ani. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nganuman daghan kaayo kog bayronon nganuman sige man kag pangutang. Wa gyud kay mabasol ana. Dili gyud ka maka-blame ana. Muna matingala ka kadaghan ba na ko'y bayronon. Alangan, sige man kag-order dito sa Shopee. Hala, sige. Unsa pa na sale. Hala, delivery, buntag, ayo, deliver. Hala, pagkaunto, deliver, pagkahapon. Unya, mangingon ka, Lord, daghan ko bayronon. Matingala pa ka. Ikaw baya po'y hinungdan. Ikaw po'y baya. Munang usahay sa ato ang kinabuhi na ay consequence sa ato ang mga gibuhat. Muna nga kita nga mga adults na mga matured na pag may mga desisyon tayo, mag-question muna tayo ano ba ang consequence nito. Kung ituloy ko ito, kaya ko bang i-handle ang situation? Kung halimbawa sa usa ka batan-on magminyo ka, kaya mo ba ang responsibilidad? Dili lang kami ka, kani gwapa, uy kani gwapo, na ni dasmag na ko. Kaya mo ba ang mga responsibilidad nga imong maaguman? Kaya mo bang i-handle ang imong mga in-laws? Kaya mo ba i-handle ang mga finances sa ato ang kinabuhi? Isip maglain na ka sa imuhang family. Mao na usahay sa mga desisyon sa ato ang kinabuhi, kinahanglan na agyon ang guidance sa Ginoo. Dili lang yun ta magpataka og desisyon nga naman kay ang mga dulon, ang mga locost sa kinabuhi nag-atang. Aron kung makakita sila og butas sa ato ang kinabuhi, kung unsa nga i-destroy sa mga locost ang grabe kadaghang mga tanom, inana pod ang kaaway, mangita siya pamaagi nga diin makalusot siya sa imong kinabuhi. Kung ikaw ma-broken hearted ka, gi-open nimo ang pultahan sa imong kasing-kasing ug sa imong emosyon nga makasulod ang dili maayo
nga grabe yun ang distraction, ang dulon sa emotions na destroy ang ilahang kinabuhi. Ug daghan na karon ang mga kabataan nga sayon-sayonon na lang nila ang paghikog-hikog. Mao na mga igsoon, samtang na-assign ko dito sa usa ka lugar sa Visayas, na usa ka amahan nga miduol nako. Yan na siya pastoral, nakabasa ba ka atong nag-trending nga na ay usa ka estudyante nga niambak sa tulay. Iko nga naman ko yung mga nabasa pero wakay ko kuan jud siya. Abi nimo pastora, ako tong anak. Bright ra ba gito kaayo. Pero biktima sa kasing-kasing. Oh. Biktima sa emosyon. Mao na pantayanan mga igsoon. Ang mga spiritual bugs and insects nga diin mo imukot-kot sa ato ang malipayon nga pagbati. Nga diin i-destroy niya ang imuhang pagpangalagad. Imbis grabe nakakaayo ka, madasikon sa Ginoo, makadungog na yung kag negative. Imbis kay mududtot na kas pagpangalagad, naana dayo'y makadiscourage sa imuha, muana na dayon ka, nadili na lang ko eh. Daghay mga paghunghong sa kaaway sa ato ang kinabuhi nga makadiscourage, dili na iya sa Ginoo. Bantayanan kaayo kay nga naman, ang dulong sa kinabuhi, daghan kaayo mga igsoon nga buot mudaot sa imuhang kinabuhi. Pero salamat sa Dios kay naatay Ginoo sa atong kinabuhi, naatay manluluwas walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Mangutana ko, kinsa may walay problema karon, itaas ang kamot. Ha? Tanan-tanay problema. Ibig sabihin normal ka. Kay ang normal na tao naadjud kay problema. Ha? Gusto ka wa kay problema, mangisinisi ra ka bisag ikaw ra isa. Ganahan ka na. Naadjud ka, mingaw ka sa may akong kanon oy, sa may akong lutuon karon, problema na ka ba sa akong suoton ron oy. Asa ko karon, ha, daghan ko kuana na, natural na siya. Ang mga problema wala na gihatag sa Ginoo aron malugmok ka. Ang mga trials, ang mga tribulation, challenges, struggles, wala na gihatag sa Ginoo aron nga ikaw maluya ka. Mauna ang wake up call. Tandaan natin mga igsoon, ha? God allows trials, hardships, mga testings aron makamatata. Trials teach us vital lessons. Pag naa kay problema mo, ana dayon ka, unsa ka akong ma-learn ani nga problema. Ha? Unsa ka ang ako ang matutunan, masabtan ning mga panghitabo sa ako ang kinabuhi. So God uses them to stretch and strengthen our faith. Ang mga pagsulay mo abot sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pamilya, sa ato ang trabaho, sa ato ang eskwelahan, sa ato ang mga everyday nga mga activities nato, gitugot na sa Ginoo. Dili aron nga ikaw ma-discourage, kundili aron nga mudako ang imong pagtuo sa Dios. Busa kung aduna kay pinagdadaanan ngayon, wala ka kay bawa ng imong katapat, gangisi lang na, pero naa na pinagdaanan ba? Baka na imong kadako kay problema, wala kay balo ka na imong katapat, ako pagit kaayo na yung problema. Kung dako kang bayronon, mas dako pa yung bayronon, nilang siya nagsaba. Ha? Kung na kay problema, siguro karon mga palatian, mas dako pa siya, nagnabi na yung kayo ang ilahang ibati sa iyang kinabuhi. Mao na mga igsoon nga, kung naaman tayo pinagdadaanan, pag may pinagdadaanan man tayo, kung meron man, dili ta kinahanglan mawad-an sa paglaom. Ignay mong katapat, ayaw pagpakawala sa paglaom. Ha? Ayaw pagpakawala sa paglaom. Bisan gani og nay mga guba. Sa karon, high-tech naman ta karon. Ma-restore naman dayon.
pagpakurap ang imuhang mga files, wala na yung kauy. Ang akong mga files, nawala man, digdi sa akong laptop. Sige lang, i-restore lang nato tanan. Di ba? High-tech na ba yan? Sa atong kinabuhi, mga igsoon, ganitong isa, pastora, ato bitong December, grabe na akong baon niya. Natipak akong ipon. Uy, grabe ko dahil mo kit-kit. Ay, lagi, natipak. Sa sunod, ayaw nagkit-kit o ahi. Pero, sa may buhaton, ko palit o may tiban. Palit. Palistore na ka na may mga pamaagi. Hallelujah. Ang atong kinabuhi, mga igsoon, kung alimbawa, meron ka mapinagdaanan, may nawala sa'yo, meron mang mga pakitabo sa imuhang kinabuhi. If your life belongs to God, He promises you a total restoration. Total restoration. Gihimo sa Dios ang tanan. Aron nga dili ka mahimong second hand, ang atong Ginoo himuon jud kaniyang brand new. Hallelujah! If you are in Christ, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. Wala na to. Kung unsa may nahitabo sa 2024, nakalipas na yun. Wala na. Tapos na. Kung may tao nga nakapasakit sa imuha, pasayloan na. Hinay mo katapad, pasayloa ang mga tao na kasalak mo. Wala na. Maayo man ang matulog ta, na wala tayong gihuna-huna. Kaya niingon na ba ang pulong sa Ginoo nga walay makasulog sa langit kung naatay kaligot-got sa ato ang kasing-kasing. May imo pilion, makasulod ka sa gingharian sa Dios o kanang imuhang kaligot-got ang imuhang tumanon. Sa kadugay nimos pagpangalagad, mauna na hinungdan na di ka makasulod sa gingharian sa langit. Mauna mga igsoon, i-release na nato. Human naman ang 2024, karong 2025, another year, new, fresh start na po sa ato ang kinabuhi. Mga lagad ta nga malipayon o kalimta na ang unsa bang mga naghatag o kasakit sa ato ang kinabuhi o magbag-o ta mga igsoon o sugato na to ang bag-ong tuig uban sa dakong kalipay diha sa Ginoo. Joel chapter 2 verse 25, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust. Una, swarming locust. Grabe. Pag once nga kauna na sila, ma-destroy na nila, ang sunod, crawling locust. Paghihapon, ang mga nagkuhan, tiwasan pag itong nangabilin. Paghuman, paglabay, napay consuming locust. Grabe mga igsoon, pagkahuman, chewing locust. Grabe. Mauna mga igsoon. Dili basta-basta. Pero mga igsoon, bisan pag-unsa pa ang nahitabo, moana yung grabe yung pagsulay. Grabe yung pagsulay. Nga naman, sunod-sunod yun ang pagsulay. Grabe. Ingon pa tong isa ka, igsoon na to, pastora, ang akong anak nagkasakit. Na ICU. Niingon na yun ang doktor, wala na kay paglaom. Grabe na yun ang imuhang anak. Tubuhan na yun siya. Collapse na ang iyahang lungs, iyang kidney, ang brain niya. Grabe na yun kaayo ang iyahang balatian. Pero niya na siya, pastora, ang imposible sa tao, wala yun di ay imposible sa Diyos. Gahapon nag-istorya niingon siya, niingon ang doktor, nga inani nga stage, niburot na ang tiyan sa imuhang anak, wala na yun ni maghuwat na lang ta sa kamatayon. Pero sila nga mag-asawa, nag-ampo, ningon sila, Lord, dili na mo dawaton nga inani ang mahitabo. Ginoo, you are the God of restoration. I-restore
gahom sa mga pag-ampo. Tungod kay bisan pa ang doktor i-give up na, wala na gyud. Pero salamat sa Dios, kilugwayan pa sa Ginoo ang iyang anak hangtod karon buhi pa. Palakpakan nato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Inana ang atong Ginoo mga igsoon. I-restore niya siya, pastora. Ningon ang doktor naguba ang kidney karon sa akong anak nabalik gyud sa kanang naay kanang burag yung siya iniagig sakit. Ha? Gi-restore gyud sa Ginoo ang iyang panglawas. O karon nagsugod nag-continue na sa pag-eskwela ang iyang anak. Hallelujah! Praise God! God is able to take whatever time you have left and make your final years productive. Sa ito ang kinabuhi mga igsuon. Moingon ka, mauna lang yun ni last na ko. Ha? Mauna lang yun ni ang nabilin. Nawala na yun ang tanan. Unsaon na lang ni nako. Pero bisan pag unsa pa ang naakagamay sa imuha, kung naakay pagsalig sa Dios, padakuon na, padaghanon na sa Ginoo. Moingon ka nga, grabe yun ang panghitabo sa akong kinabuhi. Nawad-an kong trabaho, nawad-an kong negosyo. Grabe yun ang mga panghitabo. Naglisod yun mi. Taghang kayo bayro nun. Pero mga igsoon, ayaw kalimot nga naatay Ginoo nga provider sa ato ang kinabuhi. Ang mga anak sa Diyos nga nagsalig sa Ginoo, dili yun mabalaka. Ha? Dili yun ta mabalaka. Inay mo katapan, ayaw kabalaka. God restores years that were eaten away. I-restore sa Ginoo katong mga unsaman ang nawala nimo kung magpadayon ka sa imuhang pagpamalagad sa Dios. Kung dili ka mo surrender, dili ka ma-discourage, ibalik ra sa Ginoo ang tanan. Ug dugangan pag yun niya igsuon. Mao bitaw na nga kung moingon ka, wala na ko'y ang chance na ulahin ako sa chance, na miss na ko ang chance. God has ways of opening new doors. Kung moingon bitaw na, lalo na sa tumang kaigsuonan, once nga makaranas sila og failures sa kinabuhi. Ha? Kung makaranas sila nga matalo, kung makaranas sila ma-failure sa negosyo, kung makaranas sila na talagang merong failure sa family, sa marriage, sa relationship, sa friendship, muana sila nga, grabe na yun ang nahitabo. Pero timani, kung naa ka sa Ginoo, God has ways of opening new doors. Even better doors. Ingon tong isa ka young people, pastora, wala yung ko makadawat. Wag yung ko madawat sa trabaho. Grabe na akong pang-apply. Pero wag yung ko madawat sa trabaho nga akong i-applyan. Ingon ko, bisan wala ka nadawat, na ay better, na ay the best nga giandam ang Diyos kanimo. Abi ninyo mga isuon, nakasulod yun tuod man siya trabaho, ningon siya, pastora, maayo yun ang Ginoo nga naman. Katuon tang akong applyan nga company, kadto siya, nawala to siya, na bankrupt. Kung nipadayon ko ato, nawadaan yun unta ko sa ako ang tanan. Pero naag yun di ay plano ang Diyos nga wala ko makasulod dito, kay naada siya company nga giandam alang kanako. Mao na mga igsoon, kung naamay opportunities, naamay pagkakataon nga makaingon ka nga nganong wala man to naadto sa ako pero naadi ay giandam ang Diyos nga mas maayo pa alang kanimo. God has something in store, mga blessing, mga panalangin, has something good in store for you. Mao na mga igsuon ang gusto sa Dios sa ato ang kinabuhi nga mosalig lang gyud ta sa Ginoo. Inay mo katapad, salig sa Dios. Remember Job. Ha? Kaila ba ka ni Job mga igsuon? Kinsa si Job? Si Job mga igsuon usa ka dato nga tao. O ating anuhin natin itong upuan. Ayan. Si Brad, anong tawag dito?
Baltasar, ikaw si Job. Halika. Oh, si Job sa Biblia, grabe kadato og tinahod. Ay sao niya na, in God. Kung muagi gud siya, manindog gud ang mga tao. Grabe grabe ang respect sa mga tao sa iya, kay pinakadato ko siya sa lugar. Pero niadto ang yawa ug nangutana ang Dios sa kay Satanas. Kung basahon nato mga igsuon ang Job chapter 1, ingon ang Ginoo, o Satanas, unsa may gibuhat nimo? Unsay giingon ni Satanas? Nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Kuyaw dahil magsuroy-suroy ka no, kay may kausa man kasi Satanas ka. Nagsuroy-suroy kuno siya. Ha? Unya niingon ang Ginoo, nakataka kang Job. Grabe kay siya no, faithful kay siya no. Ingon siya, faithful lang naman na siya kay gipanalanginan man nimo. Dato man na siya mo nang faithful gid siya sa imuha. Pero mga igsoon ingon ang Ginoo, sige, sulayi siya. Mga igsoon, adunay panghitabo. Usa ka adlaw ni ana. Oh, mga young people, 5 ka young people diri, dali, 5 ka young people nga lalaki. Dali. Oh, 5 ka young people. Amtik man ni mga young people diri. Ayan. So diri mo ha, diri sa mo. Dito dapit. Si Job ha, tinahod ni siya ha, tinahod, dato kayo. Usa ka adlaw ni ana, ang iyahang sulugoon nga isa, nagdagan siya nga nagsumbong ug niingon siya, gisulong ang imuhang mga baka, gikawat, sige, dagan! Amo! Siya isa ta, unya na mo. Excited mo, unya na mo. O dali, tingna amo. Gikawat ang mga baka. Sige, go! Amo! Gawin mo mga baka. Hurot ang libo-libo ni mo mga baka. Nakuratan ka, kay grabe na hurot yun. Wa pagani ka mahuman og sulti. Ha, dili ka. Siya, amo, nag-explain pa ka sa iya ha, niabot na po ang usa ka ulipon nga nagbalita nga daghan kay gilitian ng iyang mga karnero. Grabe mga igsuon. Samtang nag-explain pa ka, dagan! Amo. Kinahanglan na, isi man siya, kinahanglan na, cool yung ka. Makag nalipay na, na ay kitlatan. Amo. Nahurot ang imuhang mga karnero. Nahurot ang imuhang mga karnero. Hurot. Samtang nag-explain, dito na po kalapit nga sa'yo. Wa paganin siya, mahuman, naan na po yung niabot. Sige pa kong explain, inani mo ko nang nahitapugod, inani magod. Ikaw na po, itulis na po ang mga kamilyo. Dagan! Amo. Itulis sa mga karnero. Mga kamilyo! Grabe mga isuon. Grabe. Hurot. Nagsige pa sila explain. Grabe ang problema ba? Minuto, minuto, segundo na. Kaya nagsige pa mag-explain pa mo. Ayaw mo katawa, nag-uulkot mo. Amo, wala na, imong negosyo na hurot na. Ikaw, tama na po ka! Amo! Amo. Ha? Wala na yun ang imuhang mga kahayupan. Wala na yun yung mga kahayupan. Dito na po kakasahin. Grabe ang problema. Nakasuway na mo anak ang kanang na nagpalita sa inyo ang problema. O niya, another na po ang problema. Nakasuway na mo anak. Nakasuway na ta anak nung usahay. Isa, duha siguro. Pero ang paghitabo kay Job, daghan kaayo. Samtang nag-explain pa sila, inani mo ko nang nahitabo na ay mga tulisan. Inani mo yun, pinakamatindi yung last. Pinakamatindi. Matindi talaga. Kailangan talaga. Ha? Pakimulog. Dagan yun, din na nga. Amo! Ang imong napulo ka mga anak. Usay nahitabo? Namatay tanan. Ina!
Amo yung nakulok ko namatay. Ha? Grabe yun, amo! Mo'y pinakamatindi, hurot iyang anak. Imagine, kung sa kay bation ni mo. O sa may bation ni mo nga nagsunod-sunod, grabe mga palita, naghilak sila, hilak! Wala mo'y trabaho! Hilak! Grabe, wala na sila, trabaho. Wala na. Unsa may giingon ni Job? Na-discourage ba siya? Wala. Unsay giingon ni Job? Ang Dios ang naghatag, siya usab ang may katungod sa pagbawi. Ina. Ang Diyos mo ay naghatag, siya po ang may katungod sa pagbawi. Ang katapusan niyang giingon, dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Diyos. Palakpakan na to si Job, mga igsoon. Salamat. O, wala pa si Job, di pa. Si Job, kamo lang. Salamat, mga smiling ng mga servants. Tanawa ha? Sunod-sunod. Namatyan siya sa tanan. Hurot ang iyang mga anak. Grabe naman na. Uy, unsa naman na? Dili na to kaya. Kanang imong problema, wala na yung katiting ka, Job. Hurot sa isa kaadlaw. Gitulis, gikilatan, nangamatay. Grabe. Hurot manan ang pinakalimpo nga iyahang negosyo. Ang pinakamasakit, mga igsoon, naa siya'y sakit. Nanubo ang mga nuka. Nangaot siya, kaut. Daghan kayo. Diri ingkod, grabe kayo, daghan kayo siyang nuka. Dili lang kay mga negosyo ang nawala sa iyaha, kundili nasakit pag yun siya. Gibiyaan pag yun siya sa iyahang mga friends. Ang mga tao nga sa una nag-respect sa iyaha, wala na nagbalibali sa iyaha, dili na muduol sa iyaha, kay naa siya'y makatakot nga sakit. Ug ang pinakamasakit pa sa tanan, ang iyang asawa o iyang wife, ali tinuod nga wife. halika. Oh, di ba? Ano ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay nung sinabi ng kanyang asawa, sana mamatay ka na. Grabe no? Ingon na siya, balikasa ang Ginoo. Aron mamatay ka na. Ha? Biya na sa imuhang pagtuo. Biya na sa imong pagtuo. Balikasa ang Ginoo. Biya na sa imong pagtuo. Grabe mo dihang faith. O, ingon siya, tapos na ang ating relasyon. Tapos na ang ating relasyon. Uy, sakita kayo ato eh. Oh, salamat, bye-bye na. Pero si Job, nasakitan ba siya? Unsa man, gidungtan ba niya ang Ginoo? Niingon ba siya sa Ginoo nga, Lord, muni mong ibawas na ako, nga faithful ko nimo? Wala. Niingon si Job, dili lang sa panahon sa kadagaya nato simbahon ang Diyos. Bisan sa panahon sa mga problema, simbahon ang Diyos. O niingon si Job, dalaygon ang Diyos. Ingnan. Dalaygon ang Diyos. Palakpakan na to si Job. Hallelujah. Amen. Salamat, igsoon. Hallelujah. Diha na to makita, mga igsoon, sa kinabuhi niya ang grabing pagsulay. Muana ta, nawala ang reputation niya. The locust in his life ate everything Job possessed. He lost his kids, wealth, reputation, and his health. Grabe kayo ang iyahang pinagdaanan, pero wala gyud siya, mga igsoon, mawad-ig paglaom. So remember Job, nakita sa Ginoo nga bisan pagdaghan kaayo siyang pagsulay, nananatiling tapat ang kanyang pananampalataya at pananalig sa Dios. Busa kung sa may gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi, because He is the God of restoration. Gibalik sa Ginoo ang tanan nga nawala kaniya. Kung pila ka baka 3,000, gidubli pa sa Ginoo pagbalik sa iyaha. Kung 5,000 ka kamilyo, gidubli pa. Kung pila ka mga baka, 2,000, 7,000, gidubli pa sa Ginoo. O ang iyahang mga anak, mga igsoon, nakabaton pa siya o
sa Dios. Diha nato makita ayaw gyud bitaw, ayaw gyud buhi sa Ginoo. Ingna imo katapan, ayaw gyud buhi sa Ginoo. Ayaw gyud nakay problema. O niya mo ato na ka hubog-hubog na dayon ka kay nakay problema, ayaw. Unsaon nimo pag himo og mga nindot nga mga unsay nga ani solusyon? Unsaon nimo kung ikaw naluya ka? Mao na ang ato ang hunahunahon sa ato ang kinabuhi. Remember Job. Kung naatay pagsulay, 1 Peter chapter 1, 6-7, busa angay ninyo kining ikalipay. Bisan tuod ug sa pagkakaroon kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod pa gayon ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo, ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan, sulayan gayon usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug tungod sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Mao na nga dapat di ay atong ikalipay ang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. The praise, glory, and honor go to Christ because His power guarded you. Glory, sama kan Job, daghan na siya problema, pero ni ana siya, Lord, dalaygon ka. Makaingon pa bata anak mga igsoon kung daghan tag problema, Ginoo dalaygon ka. Ato gani ingnon, Ginoo dalaygon ka. Ingna, Ginoo dalaygon ka. Kung naa kay problema unsay atong isulti, Ginoo dalaygon ka. Kung naa kay mga balatian unsay imong isulti, Ginoo dalaygon ka. Hallelujah. Mao na mga igsoon, restoration through thanksgiving. Nga kita nagadayeg og nagapasalamat sa Ginoo bisan pagdaghantag mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. God not only restored what the locust ate, He offered Job 2 for 1. He blessed Job with twice what he once had. Grabe ang promises sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Remember Peter. Unsa man si Peter? Gidinay niya si Jesus Christ pila ka beses? 3 times. Sa dihang si Kristo ilansang na sa krus, gidiyaan siya sa tanan niyang mga tinun-an. Usahay na mahitabo, no? Kanang grabe ni mo ka down, biyaan ka sa tanan. Ha? Sa wala pagigdakop si Jesus, niingon jud si Peter, Lord, Lord, I love you! Lord, I love you! Pero sa dihang si Jesus, mga igsuon, unsa may nahitabo, gidakop. Niingon dayon tong uban, kaila ka anak? Ingon dayon si Peter, wa ko kaila anak. Uy, kinsa man na? Kinsa man na siya? Di pa kaupan man mo anak, Peter? Siya wala, uy. Ikaduhang beses niingon na po, Peter, imo man ang kaupan, dili, uy. Gidinay niya si Jesus, bisag permanente sila nagkuyog. Pero tungod kay nahadlok siya, kay ginakop na good. Muna, dyan mo masusubukan ang tunay na kaibigan sa panahon na ikaw na naman, ha, ang may problema. Ikatulong, ingon na, ha, ikaw yun na. Sa dili, lagi, wala di ko kailana. Wala ko kailana. Gidinay niya 3 times. Pero apin ninyo mga igsoon, ang atong Ginoo, bisan patuod, nilingi ang Diyos kaniya o gitutukan ni Kristo si Pedro og mitilaok ang manok. Grabe, no? Niingon man ang Ginoo, Peter, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord, I love you, Lord, I love you. Ingon si Jesus, sa dili pa mutugtugaok ang manok, i-deny ko nimo 3 times. Pagka 3 times na nga gideny ni Peter si Jesus,
nitutok si Jesus kang Pedro ug nadungog niya nga mitilaok ang manok. Tugtugak! Nakamata si Pedro. Ingon si Pedro, tinuod gyud ay. Ang nahitabo gibinay. Ingon si Pedro, nako, sayop kayo, dako kayo sayop. Pero ang nakanindot lang mga igsoon, bisan tuod ang relationship ni Peter at ni Jesus. Nung time na yun, grabe, ka-shaky kaayo. Pero tungod kay si Jesus was the God of restoration. Mga igsoon, sa panahon na yun, gipasaylo siya sa Dios. Ug niingon ang pulong sa Dios, after what He had done, Jesus appeared to Peter and restated a humble, broken servant. 3 times He commissioned Peter. Bisan tuod deny, gilimod ni Pedro si Jesus. Apa niingon gihapon sa Jesus, Peter, gipasaylo ko ikaw ug pakana ang akong mga karnero. Girestore sa Ginoo ang ilahang broken relationship. Inana punta sa ato ang kinabuhi usahay tungod sa atong mga sala. Moingon ta nga dili na ko muduol sa Ginoo kay maulaw ko, kay dili na dunggo niya ako mga pag-ampo. Dili na ko magpagamit sa Ginoo kay nakoy nabuhat na kapakyasan. Mga igsoon, bisan pa unsa kadako ang sala nga imong nabuhat, kung ikaw magpaubos sa imong kaugalingon, i-restore sa Ginoo ang imong relationship sa iyaha ug ikaw iyang pagagamiton. Walay makapahimulang kanimo sa gugma sa Dios. Bisan pag unsa ka ito ang imuhang sala, ang Ginoo andam sa pagpasaylo sa imuhang mga sala. Mo nang nakanindot ma-restore ang atong broken relationship sa Dios. Mo nang nindot nga pasalamatan nato, Lord, salamat. While we are still sinners, God loves us. Bisan sa makasasala pa kita, gipakamatyan ta sa Dios. Gihatagan ta niya sa iyahang gugma ug pangpangga. Bisan pa nakalimot ta niya apan siya wala makalimot nato. Bisan pa og daghantag mga kamalian, ang panalangin niya nagapadayon gihapon sa ato. Mao nay grasya. Undeserving ta sa tanan nga nadawat nato, pero tungod sa grasya sa Dios, iyahatang gipanalanginan. Mo bitaw na nga kung ikaw moingon ang imuhang kauban, uy, ni gwapo naman lagi ka karon, ni asinso naman lagi ka karon. Ingna gyud grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. Uy, grabe ba? Grabe na gyud ba kayo ka bright nimo? Taas na kayo ang imong narating. Tungod ka na sa grasya sa Dios. Ha? O moingon, uy, gwapa naman ka karon. Tungod ka na sa grasya sa Dios. Sige, ingnay mo katapat. Uy, unsa man? Na, uy, gwapo na karon, gwapa. Ingna, tungod ka na sa grasya sa Dios. We are unlovable, yet God loves us. Grabe kalindot. A God of restoration. Maujud na mga igsoon. Ang giingon diha, restoration through thanksgiving. Di pasalamatan nato ang Dios sa tanan. There is nothing too hard for God. He can restore broken relationships. Bisan pa ug unsa man ang panghitabo, i-restore niya. Ug nawala man ang imuhang talents, ang imuhang years, mga skills nimo, God can restore lost talents and lost years, lost calling. Na ang kay calling sa Ginoo pero nawala to, i-restore na sa Ginoo. Lost opportunities na ay kay mga plano pero wala na dayon, pero i-restore na sa Ginoo mga igsoon. Believe it in the name of Jesus na kung unsa man ang imong mga desire nga wala nimo madawat, ihatag na, i-restore na sa Ginoo. Ug ayaw ka pala ka karong 2025, dako kayong panalangin ang giandam sa Dios alang kanimo igsoon. Sa katapusan, restoration and thanksgiving. Ni ata karon aron ma-restore ang atong relationship sa Ginoo. God wants to work in your life to restore your potential. Naatay mga potential mga igsoon. Na ay plano ang Dios sa ato ang kinabuhi.
Mauna nga, bisan tuod, nakalimot ta sa iyaha. Pero ang Diyos, mga igsuon, andam, nga diin siya nagaproteksyon, nagapanalangin sa ato ang kinabuhi. So, unsa may atong angay buhaton, mauna ang thanksgiving. Mauna karon ang atong gibuhat. Gipasalamatan nato ang Diyos. Give it all to Jesus. Give it all to our Lord and Savior Jesus Christ. All you have to do is to give Him what's left of your life. Wala man nangita ang Ginoo nga kinahanglan ikaw pinaka-bright aron nga mag-serve ka sa Ginoo, pinakadato aron mag-serve ka sa Ginoo. Mao na ka, Lord. Maura dyan niya akong makayanan, Ginoo. Pero bisan pag maura niya ako ang kinabuhi, akong talents, akong time, ako gyud ning i-offer diha nimo. Mao na ka nga, Lord. Maura dyan niya ang kakayahan ako, Ginoo. Pero ako ning i-offer sa imuha as a thanksgiving sacrifice. So give God whatever is left of the mess you've made of your life. Sa mga kabatanunan, i-challenge nato sila nga magpagamit sila sa Ginoo. Daghan kayo mga tao, mga tigulang na. Nakabautismo ko mga igsoon og 70 years old nga tigulang niya na siya. Nganong karon pa man ako nakaila ang Dios. Nga sa akong kabataan, nganong wala man ko ato. Akong kinabuhi gasayang-sayang. Nasayang akong years nga dapat makapag-serve unta ko sa Ginoo pero dito ko sa kahilayan. Nganong karon nga 70 years old, karon pa magyud ako giseryoso ang akong pagpangalanggan sa Dios. Niyan ako, dili pa ulahi ang tanan. Habang buhay, may pagkakataon pa. Ma-restore pa kung ano man ang bagay na ginawa ng Diyos sa mga tao na nakalimot sa iyaha. Karon ang panahon, dili pa ulahi ang tanan, mga igsoon. Mao na nga, give God whatever is left of your life. Ihatag kaniya. All Christless years are lost years. Kadtong mga panahon nga nalayo ta sa Ginoo, daw mga dulon to sa atong kinabuhi. Gitaon niya nga to ang potensyal. Gikaon sa dulon, gilamoy sa dulon nga dapat tako na tagalamiton diha sa Ginoo. All years without Christ. Mauna ang gitawag og lost years. Take heart. There is hope because God can restore your lost. I-restore mo na promise sa Ginoo sa atoa. Mauna mga igsoon ang mga pagdasig sa matag usa. Nga ni ata karon, mana ta Lord, tagai kong another chance. Nga ako ang patunayan, nga ako ang good steward. Everything belongs to God. Our strength, our power, our authorities, wealth, honor belongs to God. We are only a steward. So kung muingon naman tagaan tag chance niya na squandered na tuto, mana ta Lord, tagai kong restoration. Kung ako imuhang piyalan as a good steward, ako yung paningkamutan nga mahimaya ka sa ako ang kinabuhi. Paninguhaa igsuon nga mahimaya ang Dios sa imuhang kinabuhi. Mag-glorify ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Joel chapter 2:26, and ye shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Muna'y nakalindot mga igsuon, ang promise sa Ginoo, adunay fruitful harvest. You will be satisfied. You will be put to test and trials, yet, dili ka mabalaka. Naamay mga criticism and judgment sa imuha, pero nakahibalong ka nga naa ang Diyos. Mao'y imong manlalaban. Ayaw ka discourage. Kung unsa man ang mga paghitabo sa imuhang kinabuhi, you will never be put to shame.
saad na sa Ginoo. Mao na mga igsoon, bisan unsa pa ang paghitabo, mga trials, hardships nga ato ang masugatan karong 2025, tuuhi igsoon nga ang Dios dili gyud mo pasagad. He will never leave you. He will never forsake you. Dili ka biyaan sa Dios. Naay plano ang Dios sa imuhang kinabuhi. Inay mo katapad, adunay plano ang Dios. Mauna nga pasalamatan nato ang Ginoo karon sa ato ang kinabuhi. Lord, wala ko pa man madawat ang ako ang mga gipangayo kanimo. Salamat, Lord, nga imo na gyud nang ihatag, imo gyud nang i-restore ang tanan. So ang atong buhaton karon, magpasalamat ta sa bug-os nato nga kasing-kasing nga diin dili gyud ta mga igsuon ma-discourage. Karong 2025 hinaot nga ang gugmaw, ang gahom sa Ginoo makig-uban sa matag usa ka nato. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Give thanks to God. So this year is your year of abundant harvest. Karong tuiga adunay abundant harvest. Nakalampas ka na sa locust year sa imuhang kinabuhi ug imuha gayud ng pasalamatan tungod kay adunay dako kaayo nga blessings. Mag-expect ta og more blessings from glory to glory nga ang Ginoo gayud iyang buhaton ng iyahang mga promises sa ato ang kinabuhi. Palakpakan nato ang buhi nga Dios. Ihangyo nako ang tanan, nalindog ta mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa congregational prayer, ihangyo nako ang atong mga pastors. Wanhi sila dinhi, atong mga leaders. Ug ang congregation sa Bakmi Tower. Ano sila? Hallelujah. Congregation sa Bakmi Tower, forward sila. Please. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Raise your hands to the Lord. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Salamat Ginoo. Ning mga oras sa Dios, gitugyan namo kanimo ang kinabuhi sa imong mga alagad, Dios. Wala sila'y mahimo sa ilang kaugalingon kung wala ka, O God. Thank you, Lord, for giving them anointing, O Lord, spiritual knowledge, hallelujah, wisdom from you, God. Salamat Ginoo nga ikaw makikuban kanunay sa ilaha, Lord, nga pag manage dinhing dapita uban sa mga kaigsuunan, sa mga
O Lord. Hallelujah. Ang maghari, Ginoo, sa ilahang kinabuhi. Salamat, O Dios. Puna sila sa imong gahom. Puna sila, Ginoo, sa mga panalangin, spiritual blessing, physical blessing, and material blessings. Salamat sa kalipay nga gikan kanimo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Salamat, salamat, Ginoo. Hallelujah. Panalangini ang imong mga alagad, ang imuhang mga kaanakan dinhing dapita, mga young people, mga kabataan, nga padayon sila, Ginoo, sa pagpangalagad hangtod sa imong pagbalik. Thank you for the provision, Lord. Protect them, guide them, O God. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, among itugyan ang tanan gihalamang kanimo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin muli kaya.